Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Sinampal po ni Luke Espiritu si Sara Duterte. Ay hindi naman po literal mga kababayan na sinampal. Ang ginawa ni Luke Espiritu, isa pong kandidato sa pagkasenator, ay sinampal ng katotohanan itong si Sara Duterte. Kasi kung matatandaan natin, ikinumpara ni Sara Duterte itong kanyang tatay na si Rodrigo Duterte kay Ninoy. At ito nga yung sabi niya, sinabi ko din sa kanya yon, pa, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayan po ay hindi po nagustuhan ng Malacanang. Umalma po ang PCO sa pangunguna ni Attorney Claire Castro at hindi rin po ito nagustuhan ng pamilya mismo ng mga Aquino. At ito mga kababayan, nagsalita po si Attorney Luke Espiritu. Ito matindi mga kababayan, yung banat ni Luke Espiritu. Ito, ano ba mga sinabi niya? The nerve, yung tatay mo, takbuhin. Grabe talaga. Grabe ka naman, Luke Espiritu. Tumakbo sa China, hindi lang napagbigyan. Si Ninoy, hinarap ang bala ng mga Marcos. Yung tatay mo, mamamatay tao. Si Ninoy, lumaban para sa karapatang pantao. Yung tatay mo, ang nagpalibing sa pumatay kay Ninoy sa libingan ng mga bayani. Kayo ng tatay mo, ang naging instrumental sa pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan. Si Ninoy, ang naging instrumental para sila bumagsak. Ayan ang sabi ni Espiritu. At hindi natapos dyan, meron pa. And there's more. Talagang matindi ang banat ni Luke Espiritu kay Sara. Pag pinatay tatay mo, ang tawag dyan ay justice. Noong pinatay si Ninoy, ang tawag doon ay injustice. Espesyal na katangian at pambihirang level ang kapal ng muka. Grabe. Ang kailangan para di mo mapansin ang kontradiksyon sa mga sinasabi mo. O yan, talagang durog na durog itong si Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung kung nag-react na si BP Sara sa mga sinabi ni Luke Espiritu, pero sa tingin ko hindi. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit hindi sila nag-react? Kasi medyo pinapakita nila sa tao na sila yung inaapi. Pinapalabas nila sa tao, ni-instill nila sa kaisipan ng mga tao na sila ang biktima, sila kinakawawa. Kaya mapapansin niyo wala medyo sila Yun ang ginagamit nila ngayon Di ba? Sila po ang hinigipit ng gobyerno katulad nung kay Duterte. Di ba? Pinapalabas nila si Duterte ang kumbaga si Duterte ang naagrabyado. Wherein ang totoo siya ang nag-agrabyado. Marami siyang pinagurgor. 30,000 biktima ng EJK. Biktima ng kanilang tukhang. Pero iba yung pinapakita nila sa tao. Kaya hindi ko rin maintindihan yung mga tao. Bakit doon kayo nakatingin? Ang tingnan ninyo, yung mga biktima, yun ang style nila mga kababayan. Yun ang ginagawa nila para makakuha ng simpatya ng taong bayan. Basahin ko lang ilang comment dito Ang dami pong hindi talaga sumasang-ayon na ikukumpara si Duterte kay Ninoy. A big difference between good and evil. Meron ding difference between a hero and a traitor. Ayan mga kababayan. Si Ninoy hindi naninira yun. Saka walang korupsyon yun. At higit sa lahat, hindi nang-aabuso ng inosenteng tao yun. Hindi nang dadamay ng ibang tao. Hindi pwedeng ikumpara si Duterte. Doon si Duterte balasubas at baliwala lang kung magpapatay ng tao. Binabasa ko lang. Binabasa ko lang yan Kahit inosente, matupad lang ang hangarin niya. Kaya wag niyong ikumpara, malayo. Tinatawag pa nila si Sara Duterte'ng kapalmuks. Kapalmuks po ang tawag dyan. So ayan po mga kababayan yung banat ni Luke Espiritu kay Sara Duterte. At ito, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Yan po sa ating screen, yan po ang pangangampanya ni Amy Marcos, dyan po sa Sangandaan, dyan po sa Caloocan. Pansinin ninyo mga kababayan, dinadaan-daanan lang siya ng tao.
Dinadaanan-daanan lang siya ng tao. Hindi siya pinapansin. Hindi nga naglabasan, mga kababayan. Oh. Ayan na, panoorin ninyo. May mga tao naglalakad lang. Oh, sino ba to? Wala akong pakialam sa'yo. Ayan, mga kababayan, oh. Nasa sasakyan si Amy Marcos, yung mga tao dumadaan-daan lang, hindi siya pinapansin. Kasi kung iba yan, talaga nga, di ba? Sisigawan yan eh. Maglalapitan yan eh. Alam niyo nung tumatakbo si Isko Moreno sa pagka-presidente, mas marami pang mga tao kaysa kay Amy Marcos eh. Oh. So ibig sabihin, wala nang dating itong si Amy Marcos. Ayan, merong humihingi lang ng t-shirt. Pero yung talagang yung bang kakaway at talagang Amy, walang ganun eh. Tingnan niyo mga kababayan, Caloocan niya na hindi po probinsya yan. Caloocan po yan. Napakaraming tao dyan sa Caloocan. Pero hindi siya pinapansin, oh. Tingnan niyo, dinadaan-daanan lang siya. Ano na, Madam Amy Marcos? Yung iyong pagpapakitang gilas dyan sa Senate, dyan sa iyong hearing, ano nangyari? Nagkaroon ba ng kabuluhan? Nakatulong ba sa'yo? Kasi parang wala na eh. Parang hindi na siya pinapansin. Oh. Ayan, siguro hindi ko na piniplay kasi may sounds eh, may tugtog po eh. Baka makapiright tayo. Pero yan, merong wangwang yan. So nag-iingay sila na may parating pero yung mga tao hindi man lang naglabasan. Siguro nung nakita nila na si Amy Marcos lang to. Hindi na sila naglabasan. Hindi ko kilala yung yung kasama dun sa kanilang motorcade yan sa sasakyan. Pero wala eh. Wala mga kababayan. Ayan, no? Hindi naglabasan yung mga tao at dinadaan-daanan lang si Amy Marcos dinedma na mga taga-Caloocan. Ayan, no? Ano na? Ating! Ano na nangyari? Doon sa yung hearing na yan. Sa tingin ko, mas lalong nakasira sa yan na Madam Amy Marcos. Kung minsan akala mo gusto mong gumit na, alam nyo, ito lang naman yung napakasimple. Kung gusto mong gumit na at imbestigahan, okay lang eh. Pero hindi po kasi naniniwala sa'yo itong mga taong bayan. Parang kabisado na kayo kung ano yung style ninyo. Mismo ang DDS na dapat matutuwa sa ginagawa ninyo kasi syempre, pabor sa kanila kung imbestigahan. Wala eh. Mismo si Panelo, sinabihan ka na isa kang balat kayo at wag mo silang lokohin. Di ba? Lelang mo lokohin mo. Sabi ni Sal Panelo. Ibig sabihin, yung DDS mismo na makikinabang dyan sa hearing, wala lang. Hindi ka nila pinapansin. At sinasabihan ka pa na plastic. Oh. Kaya mga kababayan, sa mga loyalista, nasa sa inyo po yan. Kasi pag loyalista kasi, di ba, Marcos yan eh. Pero marami na ako nakita ng mga loyalista na talagang ayaw na kay Amy kasi traitor sa kapatid. Kaya alisin nyo na yan mga kababayan. Mahirap po magkaroon tayo ng isang lingkod bayan o senador na namamangka sa dalawang ilag, walang paninindigan. Napakahirap po niyan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.